Kapag kagabi po ay napanood ninyo dito sa 24 oras yung mismong pagtama sa kalupangan ng bagyong Glenda. Una pong tumama yan bandang Rapu-Rapu doon po sa Melaluwigan ng Albay hanggang nagtuloy-tuloy sa may lungsod ng Legazpi. Nandun pa rin po sa Legazpi ngayon live si Steve Dailisan. Steve, kamusta ang Legazpi? Mike, nagplano at naniguro yan daw ang sikreto ng probinsya ng Albay kaya zero casualty sila ayon kay Governor Joey Salceda. Pero di birong takot at kaba ang naramdaman ng mga taga rito sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Glenda. Nag-aalin po yung hangin. Dumadagundong ang bawat ihip. Sinabayan pa ng malakas na buhos ng ulan. Ganito'y pinamalas ni Bagyong Glenda ang pagbayo sa Albay kahapon. Maya't maya ang paglamukos ng mga yero, zero visibility. Sa lakas ng hangin, pati kaming nagko-cover na paatras. Isinalba mga gamit habang naghahanap na mapagkukublihan. Pati volunteers at rescuers na patago. Ang bubuan kasi sa ikalawang palapag, natuklap na rin. Ang hotel na ito, pinasok na ng tubig. Nagkandabasag-basag din ang mga salamin. Tulong-tulong ang mga tauhan sa paglilimas ng tubig. Agad ding inilipat sa mas ligtas na lugar ang mga guests. 5 oras na nalasa ang bagyo. Lagpas tuhod ang baha sa kalsada. Kaliwat kanan ng mga nakahambalang na puno na pinaluputan ng mga napigtas na kable ng kuryente. Nagkalat din ang mga nilipad na kagamitan. Makulimlim pa kinaumagahan, tumambad ang mga nilamukos na yero. Nagkabasag-basag na mga salamin ng gusali. Sa dalampasigan, inabutan naming abala sa paghukay ang mga residente. Ang lakas ng alon nagdala ng buhangin sa na-wash out ng mga bahay. Siguro mga mga 3 meters ang alon sa yung tubig ng dagat. Diyan malakas din papasok. Di pa halos makapaniwala ang ilan sa sinapit ng munti nilang tahanan. Opo. Lahat na naubos na. Wala na. Landmark dito sa Bicol University, itong century-old na acacia tree. Survivor ito ng napakaraming bagyo kabilang ng Reming. Pero walang sinabi itong dambuhalang puno, yung kanyang mga naglalakihang ugat dahil pati yung mismong konkreto na hugot. Lahat ng yan dahil sa lakas na ipinamalas ni Bagyong Glenda. Kaagad namang tinanggal ang mga nakaharang sa kalsada para makadaan ng tulong. Nagsagawa rin ng aerial survey para maplano ang gagawing pagbangon. Ang mga estruktura lang naman daw ang napinsala at natupad ang target na zero casualty. Ito'y kahit pa nakakalito di umano ang datos ng Pag-asa sa oras ng pagtama ng bagyo. Papunta sa Albay o hindi? Papunta sa Albay, tama naman sila. Yung kailan ang dating, gano'ng kalakas, alin sa Albay ang tatamaan, yun. There were inconsistencies in their reports. I would assign that to lack of sleep. Pero giit ng Pag-asa, maaring maiba ang oras ng pagdating ng bagyo sa forecast dahil nagbabago ang kilos at direksyon nito. Nag-aabiso raw sila kahit sa bahagyang pagbabago ng track ng bagyo. Para kay Governor Salceda, malaking bagay daw ang pagpaplano, lalo na tuwing may kalamidad at bagyo. Culture of preparedness, in simple language, puso. Nasa puso namin ang zero casualty. May umaraw na kaninang umaga pero muling bumusang ulan ngayong gabi at umaambon nga. Balot pa rin sa kadiliman itong Legazpi City at kawing-kawing na problema ang kasunod niyan. Isang bangko lamang nakapagbukas kanina na napakahaba pa yung pila. Ang supply ng tubig nila dito problema rin. Kaya ang hamon nga ni Governor Salceda doon sa Albay Electric Company, maibalik ang supply ng kuryente sa loob ng hanggang 2 linggo. Yung kanilang klase gusto man daw na mag-resume na kaagad bukas, hindi rin ubra dahil kakailanganin pang maglinis at kumpunihin yung mga nasira. Kaya kinakailangan daw magantay ng anunsyo hanggang sa pagsapit ng araw ng linggo. Mike. Maraming salamat, Steve Dailisan.